Amen. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Yan, sapagkat tayo po ay dinako sa lugar na ito. Sabi nga po sa mga awit, 118 verse 24, O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo po ay magalak at tayo po ay magdiwang, no? Sa bawat araw na ginagawa na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, dapat tayo ay magalak at magdiwang sapagkat pinagkakalooban pa tayo ng buhay ng ating Panginoon. Akin pong wini-welcome ang ating mga youth. Yan, mga friends ni Candy. Yan, tatawagin ko po si Zyjan Torres. Tayo ka po, anak. Yan, welcome po. Kesha Beren. Novo Uno. Yan, lumabas daw po. James Balala and JP Adriatico. Yan, lumabas po yung dalawa. So, welcome po. Pwede na po kayong makaupo. Yan, purihin ang ating Panginoon sa mga batang ito. At tayo na po'y tumayo upang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God in heaven. Lord, marami pong salamat, Ama. Lord God, kami po, Panginoon, ay lumalapit, O Diyos, sa iyo ng may pagpapakumbaba at pusong nagpapasalamat sa aming mga buhay. Lord, ikaw lamang ang siyang tunay na banal, makapangyarihan at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Lord, sinasamba ka namin hindi lamang dahil sa iyong mga ginawa, Lord God, kundi dahil sa iyong kabanalan at iyong kaluwalhatian, aming Diyos. Ikaw ang siyang manlilikha at aming hari. Lord, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong habag sa bawat araw, at sa buhay at pag-asa na mayroon kami, Panginoong Jesus. Naway, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga salita, aming mga awitin, at buong pamumuhay. Lord, punuin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, turuan mo po kami, Ama, na sumamba ng may katapatan, Lord God, malinis na puso, Lord God, na kami sasamba sa Espiritu at katotohanan. At sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri. Ikaw po, O Diyos, ang siyang karapat-dapat. Aming kataas-taasang Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen and Amen. Tayo na po'y magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ayan, isa mapagbalang umaga po sa bawat isa. Ayan, patuloy po tayong tumayo at awitan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Bago po tayo magsimula, palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Sing light of the world. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. You did not make this heart adore you. Hope of a life spent with you. Let's sing here I am to worship. Here I am to bow.
again, here I am. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, let's sing with our hearts. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, to worship you. Hallelujah. Sing hallelujah to Jesus. Glorify you. Hallelujah. Oh, your name above all names. Your name above all names. Hallelujah. Oh, we worship you, my Lord. We worship you, my Lord. Hallelujah. Oh, all of the glory is yours. All of the praises is yours. Jesus, Jesus. We praise your name. We exalt your name, Lord. Hallelujah. Oh, thank you for your presence, Lord. Thank you, Holy Spirit. You move in this place. You move in this place. Saturate this place with your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise your name. We praise your name. You're the King of Kings, Lord. You're powerful. Your name above all names. Your name above all names. Hallelujah. Oh, all of the glory is yours. All of our praises is yours. Jesus, Jesus, Jesus. To worship you, to give you praise, to give you glory, Lord God. Jesus, Jesus, we praise your name. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Jesus.
let's continue to worship our God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. We move in this place. Holy Spirit, saturate this place with your presence. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Ora baka shikara, ora baba baba baba. Oh, hallelujah. 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 Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit, in this place, Holy Spirit. We welcome you in our lives, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, saturate this place, Lord, with your presence. Saturate this place with your presence, with your power. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amang banal, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Banal na Espiritu, maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo. Hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon ko, kuminis, Panginoon ko, sa kalagitnaan namin, O Holy Spirit. Patuloy nga po, hipuin mo ang bawat isa. Hipuin mo ang bawat isa ng iyong presensya. O Holy Spirit, hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon ko, Lord God, ang manguna sa aming mga puso. Manguna ka sa gawain na to, Panginoon. O Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, O Banal na Espiritu. Tunay nga po, ikaw, Panginoon ko, Lord God, ay banal. Tunay nga po, ikaw, Panginoon ko, Lord God, ang sa amin, hallelujah, ay gumagabay. Tunay nga po, Banal na Espiritu, ikaw ang kumikilos sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy nga ang iyong kapangyarihan ng kaluwalhatian mo ay maranasan sa lugar na to sa pangalan mo, Jesus. O Banal na Espiritu, puspusin mo, Panginoon, ang bawat isa. Puspusin mo po ang bawat isa na iyong kaluwalhatian, na iyong kapangyarihan, O Banal na Espiritu. Hallelujah. Maranasan, maramdaman ng bawat isa ang pagyakap mo. O Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon ko, ikaw, Banal na Espiritu, ang manguna sa mga taong tatayo sa harapan na to. Patuloy ikaw, Panginoon ko, Lord, ikaw, Banal na Espiritu, ang maranasan namin sa aming mga nagawa. Maranasan namin na iyong pagyakap, ang paghipo mo sa aming mga puso, sa aming mga damdamin, sa aming mga kaluluwa. Oh, Banal na Espiritu, Banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan mo po, Panginoon ko, Lord God, even ang mga musician, Holy Spirit. Hallelujah. Hawakan mo ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga boses sa pag-awit. At ikaw po, Holy Spirit, ang siyang pumuno, Panginoon, sa amin. O maraming salamat po, Banal na Espiritu. Tunay nga, ikaw ay makapangyarihan. Hallelujah. Nandito ka po sa lugar na to at patuloy naming nararanasan ang iyong Banal na Espiritu na sa aming kasama namin, simula sa umpisa hanggang sa gawain nito, ang Banal na Espiritu, samahan mo po kami. Hallelujah. Maraming salamat. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Puspusin mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay at kamayan naman po natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah, Jesus. This
way you made. So I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I'll believe. You are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let's sing, oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen. Ipalakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Jesus, come on, man. You are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let's sing, oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, let it rise up, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let's sing, oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's sing for this cause. Hallelujah, Lord. Hope it's built its own within me. Now that I've been found in you,
all I want is more of you. Sing it with me. 'Cause all I want is more of you. And when I get this close, I'm living for this cause. I lay down my life into your hands.
Jesus. Praise you, Lord God. Glorify your name, Jesus. We exalt your name on high, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, muli, Panginoon, Lord God, dumudulog po kami sa iyo. Ang aming 700 soul, Panginoon, na idadalhin sa iyong paanan, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God, upang, Panginoon, magampanan namin, Panginoon, ang mga kaluluwang ito, Lord God. Maraming salamat, Ama, sa mga lugar, Panginoon, na aming pupuntahan, Panginoon, ang lugar ng Kabute, Panginoon, ang lugar ng Broadway, ng Phase 4, Lord God, at ganun din po, Lord God, dito sa lugar ng Maine, at sa karatig lugar pa, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord God, ang 700 souls na ito, Lord God, ay dinideklara namin, Panginoon, na makakamtan namin ito, Panginoon, sa pamamagitan mo, Lord God. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God, kiniklaim na namin ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang 700 souls na ito, Lord God, ay aming makakamtan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat, Panginoon, Ikaw, Lord God, ang aming sandigan. Ikaw, Lord God, ang tutulong sa amin, Panginoon, sa mga 700 souls na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dalangin namin ang bawat lugar na ito na aking nasambit, Lord God, ay makakilala sa iyo. Matagpuan ka, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Upang, Panginoon, magbago din ang kanilang mga buhay, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Lord God. Sa gabay, Panginoon, sa protection, Lord God, sa mga taong ito, Lord God, ay iyong ipagkakaloob, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan sa lahat ng aming mga laban, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Dako na po tayo sa ating Word of God na pangungunahan po ni Pastor Judy from Vietnam. At palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Jude. Hello po. Naririnig niyo po ba ako? Hello po. Hello po. Good morning po. Praise God. Pwede po bang may mag-reply? Maganda po ba yung sounds? Hello? Opo, Pastor. Okay na po ba?
Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magsisimula na po. Ulitin ko po ulit, okay po ba yung sounds? Somebody will reply. Praise God. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong annual theme. Isang taon po siya. Ay Year of Christ Increase. Hindi po ba ako nagdodoble ng boses? Ayan, yun yung hinihintay natin. Sige po. Ang ating pong team ay Year of Christ Increase, but I must decrease. Hango po yan sa He must increase, but I must decrease. Hango po yan sa John chapter 3, verse 30. John chapter 3, verse 30 po. Ang ating pong monthly theme ay growing in humility, learning to decrease. Philippians chapter 2, verse 3 and 5. Ayan. At ang ating pong title ng ating topic ngayon ay The Grace of Decrease Before the Glory of Increase. Kung meron po kayong banal na aklat, ay buksan natin at tayo pong lahat ay tumayo. At sabay-sabay po nating basahin ang Biblia sa Filipos chapter 2, verse 3 and 5. Handa na po kayo? Basahin po natin lahat. Verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Tayo po'y yumuko. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang gumawa sa amin. Samahan kami ng Banal Espiritu Santo sa pag-aaral ng iyong salita. Aking dalangin, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng kaunawaan. Bigyan mo kami ng kakayanan na lalong maunawaan ang iyong salita. Lumago po kami ayon sa iyong kalooban. Ama, buksan mo po, Panginoon, ang langit para sa aming buhay. Upang sa ganun, kami, Lord, ay mapuspos ng iyong presensya, ng iyong kawalatian, at makita namin ang pag-ibig mo sa amin, ang paglago naming espiritual, higit sa lahat, Panginoon, kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Pwede po tayong umupo. Murihin po ang Diyos. Muli po, bumabati po kami mula dito sa Vietnam, kasama si Sister Jemima. At mga kapatid natin dyan sa Tanay, sa buong Antipolo, sa mga taga-Antipolo at sa
Laguna. At sa Canada, Sister Marivic and Brother Loy. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dako na po tayo sa ating pag-aaral. Ito po yung ating pasimula. Many believer prays for increase. Di po ba? Marami ang nanalangin. Sana ay tumaas kami. Di po ba? Magkaroon kami ng dagdag na kabuhayan o panalapi. Magkaroon kami ng dagdag na impluwensya o magkaroon palawakin mo ang aming ministro. O magkaroon ng mabuksan ng maraming oportunidad. Pero konti lamang ang nanalangin. Na Lord, sana, o Lord, bawasan mo ako o maging magpakumbaba ako o maging mababa ako. Yet heaven operates on divine paradox. Paradox ay kabalintunaan. Yan. Ang langit ay gumagawa sa pamamagitan ng isang banal na kabalintunaan. What you surrender determines what God can release. Kung ano ang iyong isusuko ay hindi naman. Siya ang nagtatakda kung ano ang ibubuhos ng Diyos sa iyo. If Christ is going to increase in your life this year, self must step up the throne. Kung si Kristo ang desire ng iyong puso mo, na siya ang may taas sa buong buhay mo, kailangan ang iyong sarili ay alis mo sa iyong trono. Ay alis mo ang iyong sarili na hindi ka maghahari sa iyong buhay. Dahil ang dalawang hari, because two kings cannot rule one heart, ang dalawang hari ay hindi pwedeng mamuno sa isang puso. Ang unang hari, ang iyong sarili, ikaw. Ang pangalawang hari ay si Kristo. Piliin mo kung sino ang gusto mo mag-rule sa iyong puso. Isa lang ang dapat mong piliin. Tingnan natin ang background ng Philippians. Konti lang ito. Sinulat ni Pablo ito mula doon sa kanyang pagkakakulong. Ngunit, siya ay sumulat ng may galak. Sinulat niya ito tungkol sa kagalakan, tungkol sa pagkakaisa, tungkol sa pagpapakumbaba. Bakit pagpapakumbaba? Dahil ang pagmamataas o ang pride ang siyang sumisira at nagwawasak sa isang amalagong espiritual ng simbahan, ng iglesia ng Philippians o ng Philippine Church. Alam ni Pablo, Paul knew something we must understand today. Alam ni Pablo na dapat malaman natin, mabatid natin, kung ano ang para sa ngayon. Paul's pride divide, humility unites. Ang pagmamataas ay umahati, ngunit ang pagpapakumbaba ay bumubuo. Prides compete. Ang pride, ang pagmamataas ay nakikipag
kompetensya. Ngunit ang pagpapakumbaba ay bumubuo. Pride consume. Humility attract God. Sinisira ng pagpapakumbaba. Ngunit ang sinisira ang pagmamataas. Ngunit ang pagpapakumbaba o ang kayabangan ay umuubos ng pagkumbabaan. Ang kayabangan ay umuubos. Ang kapakumbabaan ay umaakit sa Diyos. Uulitin ko lang ulit. Ang kayabangan ay naghihiwalay. Ang kapakumbabaan ay nagbubuklod. Ang kayabangan ay nakikipagkumpetensya. Ang kapakumbabaan ay nagkukumpleto. Ang kayabangan ay umuubos. Ang kapakumbabaan ay umaakit sa Diyos. Tuloy tayo. The church does not collapse first from persecution. It collapsed from pride within. Ang simbahan ay hindi nasisira o bumabagsak dahil sa unang mga pagsubok. Ito ay nasisira. Ito'y bumabagsak dahil sa kayabangan na nasa loob nito. Magpatuloy tayo. Ano ang katotohanan? Every increase of Christ in your life will require a decrease of itself. Sa bawat pagtaas ni Kristo sa inyong buhay, siya ay nagre-require na kailangan ibaba mo ang iyong sarili. Pwede ba natin itong sabihin sa bawat isa? Sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, brother, sister, every increase of Christ in your life will require a decrease of self. Ulitin po ulit natin. Pakisabi ulit sa inyong katabi. Every increase of Christ in your life will require a decrease of self. Isa pa ulit. Every increase of Christ in your life will require a decrease of self. Sa bawat pagtaas ni Kristo sa inyong buhay, nangangailangan ito na kailangang bumaba ang iyong sarili. God does not pour new wine in the old wineskin. Hindi ibubuhos ng Diyos ang isang bagong alak kung ang katawan nito ay luma na o yung lalagyan ng alak, the wineskin, ay luma na. He prepares the vessel first. Kailangan hinahanda niya ang lalagyan. Dapat sa bagong alak na lalagyan, bagong alak sa bagong lalagyan. Dahil kung luma ang lalagyan na ito, kasi noong unang panahon ang lagay ng alak ay katad, balat lang ng hay. Kung luma ito, at ito'y lagyan ng alak, sasabog siya. Lumang alak, lumang lalagyan. Bagong alak, bagong lalagyan. Noong unang panahon, ulitin ko lang ulit, kapag nilagyan ng bagong alak, ang lumang lalagyan, sasabog siya. Sa espiritual na interpretasyon nito, kapag bumuhos ang Espiritu ng Diyos sa lumang buhay ng isang tao, magyayabang lang siya.
Pero kapag bumuhos ang Espiritu ng Diyos sa bagong pagkatao ng tao, binago siya ng Diyos. Si Jesus ang kanyang Panginoon tagapagligtas. Ang taong ito na binago ng Panginoon, na pinuspos ng kanyang Espiritu, ay matututong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 1, humility positions you for divine ingress. Ulitin ulit. Humility position you for divine grace. Ulitin ko po ulit. Humility positions you for divine grace. Hallelujah. Philippians chapter 2, verse 3. Ito po ang sabi niya. Sabay-sabay natin basahin. Huwag kayong gumawa ng anuman na sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Do nothing out of selfish ambition or being conscious. Huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong maging makasarili. Self-ambition is dangerous because it looks spiritual on the outside but self-centered within. Mapanganib ang makasariling ambisyon. Dahil sa mukha nito, mukha siyang makadiyos, ngunit puno ang pangsarili ang loob. Kaya tawag natin tong self-centered. We can preach, we can lead. You can preach, you can lead, you can serve. Yet still be driven by the desires to be seen. Naroon pa rin po sa puso natin na sana yung lahat ng ginagawa ko, mapansin nila. Kung ako ay mag-preach, sana mapansin nilang magaling ako. Kung ako ay mag-lead, mangunguna sa kanila, sana mapansin nilang magaling na leader ako. At kung ako ay mag-serve, sana mapansin nila na sila ay pinaglilingkuran ko. Ito ang nakakatakot. Dahil hindi ka naglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka sa iyong sarili. Baguhin mo ang pagkatao niya. Maaari kang nasa ministeryo, pero puno pa rin ng pansarili. Tuloy tayo. God is not attracted to your talent. He is attracted to your surrender. Ulitin ko lang. God is not attracted to your talent. He is attracted to surrender life to Jesus. God resists the proud, but give grace to the humble. Ulitin ulit. God resists the proud, but give grace to the humble. Nilalabanan ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa magpapakumbaba. Imagine praying for open doors while pride quietly closed them. Nanalangin tayo na maraming pintuan
kaluluwa mo mabubuksan, matuturuan, madadala sa paanan ng Diyos. Kikilala kay Jesus. Pero dahil sa ating pagyayabang, sumasara ang pintuan na ito para sa iba, para sa kanila. God is not only for salvation. Hindi lamang gusto ng Diyos na maligtas ang tao. Gusto rin ng Panginoon. Ulitin ko ito ha. Grace is not only for salvation. Ulitin ko lang. Grace is not only for salvation. Ang biyaya ay hindi lamang para sa kaligtasan. Grace is also empowerment, favor, acceleration, supernatural ability. Ang biyaya ay nakapagpapalakas, nakapagbibigay ng kapangyarihan, pabor, supernatural na kakayanan. If you want uncommon grace, walk in common humility. Kung nais mong lumakad sa kakaibang biyaya, lumalakad ka rin dapat. Lumalakad ka rin sa kakaibang kapakumbabaan. Dapat po, lumalakad po tayo sa tamang biyaya ng Diyos. Para lumakad po tayo sa tamang kapakumbabaan. Sabay-sabay po natin itong basahin. Kung nais mo ng kakaibang biyaya, lumakad ka sa kakaibang kapakumbabaan. Lumakad ka sa kakaibang kapakumbabaan. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa puso ng marunong yumuko. Kung gusto mo ng mas malaking biyaya, magpakababa ka. Pwede po bang sabihin natin to sa ating katabi? Sige po, sa inyong katabi. 1, 2, 3. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa pusong marunong yumuko. Kung gusto mo ng mas malaking biyaya, magpakababa ka. Ulitin po ulit natin, pakisabi sa inyong katabi. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa pusong marunong yumuko. Kung gusto mo ng mas malaking biyaya, magpakababa ka sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Point number 2. Decrease is the pathway to supernatural increase. Kung ikaw ay nagpapakababa, ito ang daan sa isang supernatural na pag-increase o pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Sabi ni John, He must increase, but I must decrease. Mismo ang sinabi ni John, na sinabi niya, siya ang mataas, o siya ang itaas, o siya ang tataas. Ngunit ako ay bababa. Ako ay dapat bumaba. Ako ang dapat magpakababa. Uulitin ko ulit. He must increase, but I must decrease. Ano po ang sabi ni John? I must decrease. Dapat lalong akong magpakababa. Dapat mas lalo akong mababa. Dapat mas lalo akong magpakababa. Ito ay intentional. Dapat gagawin natin ito. Ito ay dapat pipiliin natin. Ito ay dapat isusuko natin ang ating buhay. Tandaan mo, kapatid, tandaan mo ito.
Kapag may natitira ka pang sarili sa iyong sarili at hindi nakikita si Jesus sa iyong buhay, ang ibig sabihin, ang sarili mo pa ang nakikita ng ibang tao. Maging ikaw, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili, ay nawawalan ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pinili ni John na itaas niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay at ibaba niya ang kanyang sarili. Tumingin ka sa akin. Tignan mo ang sarili mo parang sa isang salamin. Kamusta ka na sa Panginoon, kapatid? Kamusta na ang buhay mo sa Panginoon? Paano ka lumakad sa Diyos? Paano ka mamuhay na maging isang Kristiyano? Paano ka mamuhay sa harapan ng Panginoon? Marami bang tao ang natutuwa sa iyo kapag kausap mo sila? At kapag nakatalikod ka sa kanila, marami pa rin palang naiinis. Nakikita ba nila si Kristo sa iyo? Pinagpapala ba sila sa Jesus ng dahil sa iyo? O kapag nakikita ka nila, iniiwasan ka nila? Tignan mo ang iyong sarili. Dapat hangarin natin ang gusto ni John, kagaya ng kanyang confession. Nag-confess siya, sinulat niya sa kanyang libro at nakababasa natin ngayon. Ang kanyang desire sa kanyang puso, itataas ko si Jesus sa aking buhay. He must increase, but I must decrease. Siya dapat ang mataas at ako dapat ay bababa. Isusuko ko ang lahat para sa Kanya. Ito ay aking gagawin. Ito'y pinili ko at isusurrender ko ang lahat sapagat si Jesus ang aking Panginoon. Siya lamang ang aking paglilingkuran. Ako'y susunod sa Kanya dahil ito ang ibig niya. Tignan mo, kapatid, ang Biblia ay salamin ng ating kaluluwa. To decrease means daily crucifixion of the flesh. Kung gusto mong magpakababa ka, o gusto mong maging mababa, dapat araw-araw mong ipapako sa Panginoon ang iyong laman. O dapat araw-araw mong sinusuko sa Panginoon, sa kanyang cross, ang iyong naisin, ang iyong desire. O yung iyong pagiging mayaman o kayabangan na dumarating sa iyo. Kailangan palaging ang ating katawan ay nakapako sa krus ni Jesus upang makita si Jesus sa ating buhay. Dapat less ego. Less ego dapat. Dapat less control. Dapat less self-glory. Amen? Palakpakan muna po natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Isa pa. Sige po, lakasan natin. Sa iyo ang kawalatian, Panginoon. More obedience, more surrender, more Jesus. Ulitin ko po ulit. More obedience, more surrender, more Jesus. Dapat po ganito yung design ng ating puso. Mas marami ang aking pagsunod. Mas maraming pagsuko. At mas maraming Jesus sa aking buhay. Kung ikaw ay isang Kristiyano na, piliin mo na ito. More obedience, Lord. More surrender of my life. And more Jesus in my life. Hindi po ibig sabihin maraming Jesus. Kundi may Jesus na makapangyarihan sa aking buhay. Isa lamang si Jesus. Pero dapat ang Jesus na ito, ang iyong sinusunod, pinagkakatiwalaan ng iyong buhay,
At ang Jesus na ito, na iyong Panginoon na sa puso mo, dapat siya ang itataas mo sa buhay mo. Your greater enemy is not the devil. Yan po ang totoo. Yung ating kaaway ay hindi minsan ang demonyo, kundi it is the version of you that refuses to die. Minsan, ang ating kaaway ay ang ating sarili na ayaw mamatay kasama si Kristo. There is no empty tomb without a cross. Ang pagpapakumbaba mo ngayon ay magbibigay ng kawalatian sa Diyos at para sa paghahanda mo para sa bukas, para sa iyong bukas. Pwede ba nating sabay-sabayin to na sasabihin at gagamitin natin yung ko o ako? 1, 2, 3. Ang pagpapakumbaba ko ngayon ay magbibigay ng kawalatian sa aking Diyos para sa paghahanda ko para sa aking bukas. Isa pa ulit. Ang pagpapakumbaba ko ngayon ay magbibigay ng kawalatian sa aking Diyos para sa paghahanda ko para sa aking bukas. Tandaan po ninyo, meron kayong future, meron kayong bukas. Kung titingnan ninyo ang inyong future, yung darating na panahon, dapat magsimula kayo kay Kristo na ating Panginoon. Kung magsimula ka kay Kristo ngayon, ako ang magsasabi sa iyo, sisiguraduhin ko ito sa iyo, maganda ang iyong future. Maganda ang iyong bukas. Kung susundin mo ang kanyang mga sinasabi, maganda ang iyong hinaharap. Maganda ang iyong future. Maganda ang iyong bukas. Kung maniniwala ka kay Kristo ng buong puso, maganda ang iyong bukas. Kung naniniwala ka na sa Jesus ang iyong paglilingkuran, maganda ang iyong bukas. Kung magpapakumbaba ka kay Jesus, maganda ang iyong bukas. Sapagkat kay Jesus, ang ating future ay nakasalalay. Walang nakakaalam kung ano ang iyong bukas. Maaring ngayon malakas ka, pero ang bukas ay hindi mo alam. Si Jesus lamang ang nakakaalam ng iyong bukas, ng iyong future. Kaya kung hindi mo ilalagak ang buhay mo kay Jesus, ako na ang magsasabi sa iyo ngayon, masisira ang iyong kinabukasan, masisira ang iyong bukas, masisira ang iyong future. Pero kung ilalagak mo ang buhay mo kay Jesus, ako ang magsasabi sa iyo ngayon, maganda ang iyong future. Maganda ang kinabukasan mo, maganda ang buhay mo, maganda ang pamilya mo, pati mga anak mo, ang kanilang kinabukasan ay maganda. Sapagkat nakikita ng mga anak mo kung paano ka sumusunod kay Jesus, kung ang kanilang mga magulang ay sumusunod kay Jesus, itong mga anak ay susunod din kay Jesus, sapagkat nakita nila ang kanilang mga magulang, ang kanilang future, nakita nila ang buhay nila, pinagpala ni Jesus. Ikaw, kapatid, ikaw at si Jesus, ang ating Panginoon, ang siyang huhubog ng iyong kinabukasan, ng iyong future. Kailangan lamang pagkatiwala mo ang buhay na ito. Ang buhay mo. Di ba, pakisabi mo sa iyong kapatid, hindi galit po si pastor. Kung hindi nananalangin siya na gumanda ang iyong kinabukasan. Sige, pakisabi niyo po, hindi po ako galit. Pero gusto ko pong makita ang inyong kinabukasan na napakaganda. Sabihin niyo po sa inyong katabi, ang pangitain ng Diyos sa iyo, ang panaginip ng Diyos sa iyo, meron kang magandang bukas, meron kang magandang future. Sige po, sabihin niyo po sa kanya ulit.
ang panaginip ng Panginoon sa iyo. Ang pangitain ng Diyos sa iyo. Magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang future. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Kasi vision is a plan of God. Binibigay ng Diyos ang kanyang plano sa tao. Kasi baka ma-misinterpret ninyo ako. Vision is kagaya ng isang pangarap. Yung pangarap ng Diyos, binibigay niya sa tao. Yung plano niya, mas malaliman na natin. Yung plano niya, ibinibigay niya sa tao. At nakikita ito ng tao sa pamamagitan ng kanyang panaginip at pangitain. Sabi ng Biblia, my people is distracted. My people is perished because there are lack of visions and dreams. Ikaw, ano ang pangarap mo sa buhay? Kung wala kang pangarap, sinisira mo ang buhay mo. Ngayon, mangarap ka na. Ipadalangin mo sa Diyos, Panginoon, ano ang plano mo sa buhay ko, sa aking mga anak, o magiging asawa at magiging anak. Ipakita mo na sa akin, ano ang plano mo sa aking buhay. Gusto ko itong nakita, Panginoon, para ang aking darating na buhay o ang aking future ay napakaganda. Buksan mo ang iyong spiritual eyes. God has a big plan in your life. God has a big plan in your life. Baguhin mo ang laman ng isip, laman ng puso. Matuto kang sumunod. Matuto kang magpakumbaba. Alisin mo ang kayabangan. Alisin mo ang ego. Alisin mo ang pride. Makikita mo. Pag nakita ng Diyos na ang buhay mo ay wala ng pride, kayabangan, ego, self-centered, yung future mo napakaganda. Maniwala ka sa akin, kapatid. Pangatlo, Jesus is the perfect picture of humility. Si Jesus ang perpektong larawan ng pagpapakumbaba. Magkakaroon kayo ng pag-iisip ng tulad kay Kristo Jesus. Ito po ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5. Magkaroon ka ng pag-iisip ng tulad kay Kristo. Jesus emptied himself. Inalis ni Jesus ang lahat sa kanya. Took the form of a servant at kanyang isinuot sa kanyang anyo ang pagiging alipin. Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. Siya ay Diyos. Tinanggal niya ang kanyang pagiging Diyos. At siya ay naging isang alipin. Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Siya ay hari ng mga hari. Tinanggal niya ang kanyang korona. Siya ay naging isang alipin. Siya ay sumunod para sa iyo na maliligtas sa pamamagitan ng kanyang salita at magkaroon ka ng pananampalataya. Hanggang kamatayan ni Jesus doon sa cross, sumunod siya sa Panginoon para lamang sa iyo. Dahil gusto niya na magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang future. Kailangan bumawi ka sa Diyos. Ano ang dapat yung gawin para makabawi sa Panginoon? Alisin mo ang kayabangan. Alisin mo ang pride. Ano pa po, Lord? Alisin mo ang ego. Alisin mo yung self-centered o napaka-centric ng buhay mo. Gusto mo lahat ng tao nakatingin sa iyo. Hayaan mo yung mga tao dapat nakatingin kay Kristo. Dali mo yung mga tao, huwag kayong tumingin sa akin, please. Pag makaawa na kayong lahat, dapat tumingin kay Kristo. Dahil siya lamang dapat ang mataas at ako ay dapat mababa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
The Creator wash pit. Yung lumikha, naghugas ng paa. The King carried the cross. Yung hari, nagbitbit ng krus. The lion became a lamb. Siya ang lion ng Judah na naging kordero for the sake of you. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, ikaw ang manidikha. Na naghugas ng paa ng kanyang mga nilikha. Ikaw ang hari, pero binitbit mo ang cross para sa iyong mga nasasakupan. Ikaw ang hari ng mga leon, pero ikaw ay naging tupa para ihandog sa sanglibutan. Kung ang hari si Jesus nagpapakababa, kaya mo, kapatid. Pwede bang pakisabi mo sa iyong katabi? Kung ang aking hari si Jesus nagpakababa, ayan, kapatid. Pakalawa, kung ang hari si Jesus nagpakababa, kaya mo yan, kapatid. Pangatlo, punta ka naman sa kaliwa. Kung ang hari nagpakumbaba, tingin ka sa kaliwa. Kaya mo yan, kapatid. Tingin ka sa kanan. Kung ang Panginoong Jesus, sabihin mo, kung ang Panginoong Jesus nagpakababa, kaya mo yan, kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Panghuli, this is my prayers for you, people of God. Sa mga bago, na ngayon lang nakarating dito sa gawain ng Diyos, ito'y kasama ka sa aking panalangin. 2026 will be a year of Christ in Christ. Aking panalangin this year, 2026. Mataas si Kristo sa buhay mo. Say amen. Sige pa, amen. Isa pa, amen. And we decrease. Aking panalangin. Kapag nataas si Jesus sa buhay mo, ikaw naman ay dapat magpakumbaba. Kapag ginawa mo yan, the anointing will increase. Sa mga bago, ang anointing ay presensya ng Diyos. Ito ay authority, ito ay power. Mag-i-increase yan. Sa mga matagalan natin, sa mga pastors natin, listen to me, disciples, workers of God, when your life is decreased, the anointing of God will increase in your life. Favor will increase. Yung pabor ng Diyos sa buhay mo, tataas. Authority will increase. Ang pamamahala mo ay tataas. Holiness will increase. Ang kabanalan, kaayusan ng iyong buhay ay tataas. Lalago ka, kapatid. Revival will increase. Sisigla ang iyong buhay spiritual. Magsisimula ang revival sa iyo. Sa kwarto mo, sa panalangin mo, sa pagbabasa mo ng Biblia. At magkakaroon ng revival sa tahanan mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, magkakaroon ng revival sa mga magulang mo, spiritual revival, mararanasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos, at kapag naranasan ninyo ang inyong mga kapitbahay, ay magkakaroon ng panibagong pagtingin sa inyo, sapagkat nakikita nila, iba na itong aking kapitbahay.
Simula na nakita ko siya palaging pumupunta sa kwarto, sumisigaw na haleluya, at narinig ko na siya'y nananalangin. Nakita ko nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Masigla ang buhay nila. Puno-puno ng kasiyahan at nakita ko ang buhay nila. Pinagpapala ng Diyos. And that's my prayer for you, people of God. Pakinggan mo ito. When Jesus became a greater in our church, the church become unstoppable. Pastor, listen to this. Workers, disciples. When Jesus becomes greater in you, and you will become unstoppable. Church, listen to me. Mga kapatid, magpagamit kayo sa Panginoon. Kahit anong area ng pagpapagamit, nariyan ang ating pastors, nariyan si Pastora General, nariyan si Pastora Rose, nariyan sila Teacher Ellen, nariyan ang ating sila Pastor Christian, Pastora Janine, ang iba pa natin mga pastor nariyan. Nariyan silang lahat. Nariyan sila Pastora Edith, Pastora Cecil, Pastora Norma, nariyan si Pastora Oliver, nariyan si Pastora Cyrene, nariyan ang ating mga pastors. Church, kung gusto niyo maglingkod, approach them. At sabihin niyo, gusto ko pong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang paraan ng aking pagpapakumbaba, baguhin ng Diyos ang aking pagkatao. At ako ay magpapagamit sa Kanya. Gusto po ng Panginoon na mag-increase kayo. Pero dapat mag-decrease muna ang inyong karakter, pag-uugali. At kapag ito po ay nakita nyo ang totoong pakumbaba, decreasing means submission. Kailangan matuto ka mo na magpasako sa kalooban ng Diyos. Kailangan, di ba sinabi ko nga kanya, kailangan mo wala yung yabang mo. Kailangan mo wala yung napaka-centric mo, self-centered. Gusto mo lahat nakafocus eh. Dapat mawala yung ego mo. Diba? Mawala yung pride mo. Kapag nawala ang lahat ng yan, sinurrender mo yan sa Panginoon, walang dahilan para hindi kanya gamitin at ikay kanyang itaas din naman. Tandaan natin, sabi ng Biblia kanya sa Peter, God, sabi niya, the proud will, binababa ng Diyos ang mayabang. Ang mga may ego, binababa ng Diyos ito. Binababa ng Diyos yung mga self-centered people. But, sabi niya ito, tinataas niya yung mga taong nagpapakumbaba. Purihin ng Diyos. Tayo'y manalangin. Tayong lahat ay tumayo. Gusto kong ipanalangin kayo. Pastor, pwede tayong tumayong lahat. Kahit po ako narito sa Vietnam, I pray na magkaroon tayo ng altar call. Gusto niyo pong lumapit sa altar. We have a lot of pastors in our church. They will assist you there. Sige po. At lahat po ng lalapit sa altar, Pastor ready, na gagawin ng Diyos ngayon. Ililehas nila kayo. And I believe in my heart, when God touched my heart, my soul and my spirit, when I will pray this message, ini-internalize ko ito sa aking buhay. Alam ko na nung may ginawa ang Diyos sa akin, may gagawin din ang Diyos sa iyo sa umagang ito. Come forward. Pastor, be ready. Sige po, huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo, Pastor. Lapit kayo. Doon kayo sa harapan lahat. Taas po natin ang ating mga kamay. Sige po, habang umaawit ng isang mahinang worship, taas po natin ang ating mga kamay.
Habang nakataas ang ating mga kamay, pupipray ko po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Tayo manalangin. Ito po ang dalangin po, Panginoong Jesus. Na ang iyong mga anak, Lord God, ay mag-increase ang kanilang anointing. Lord, yung favor mo, Lord, ay ibigay mo po sa kanya. Increase your favors to them. And let the holiness of Christ shall be upon them. Lord, I pray, oh God, in the name of Jesus, authority will increase against the work of the enemies. Against us in the mighty name of Jesus. Revival will increase in their lives. Lord, Living for this Spirit, cause. the name of Jesus. Oh, bless them, Father God, in the mighty name of Jesus. Pour out their spirit upon them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch them, Lord God, one by one. And Lord, fill them with your spirit. Oh, hallelujah. Bless them, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the power of God. Receive His increase. Receive His anointing. Receive His authority. Receive His kindness. Receive His Bible in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. God bless you all. Paano po natin, Panginoon? Hindi na po kayo bumalik. Tayo po ay tumayo. Atin pong ipanalangin ang ating mga tithes and offering. Atin po munang basahin ang ating tithes and ang ating declaration. Yan. So, tithes and offering is a blessing time. I humbly declare that I am a faithful giver and a faithful tither before the Lord. According to His word, my God opens the windows of heaven and pours out His abundant blessings upon my life, my family, my vocation, and all that I steward. I stand upon and proclaim the promise of Malachi 3:10 and 11 over my life, to the glory of God. Amen. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa salita aming natutunan for today, Lord God. We pray for our decrease, Lord God, but more than the favor, Lord God. We declare, Lord God, na kayo nga po ang siyang patuloy, Lord God, na siyang sa amin ay magpo-provide, Lord God. The favor of increase, Lord God. Kayo po ang siyang patuloy na magpo-provide ng aming mga pangangailangan, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa mga taong siya nga pong magbibigay, Lord God, magbabalik, Lord God. Ay alam po namin, Lord God, ikaw na nga po, Lord, ang siyang magbabalik nito ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God. Kayo nga po ang patuloy na magpala sa lahat ng aming mga trabaho, sa lahat ng aming mga negosyo, Lord God. Lord, at sa aming mga gawain, Lord God, kayo nga po ang siyang patuloy na magpapala nito, Lord God. At maging, Lord God, sa mga taong wala pa pong kakayanan, Lord God, by your time, Lord God, kayo po ang siyang magbibigay nito, Lord God. Kayo po ang magbibigay ng opportunity, Lord God, sa mga taong ito, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Tayo po ulit tumayo para sa ating mission offering. Itaas po natin ang ating mga offering para sa mission offering natin. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa iyong salita. Na nais namin, Panginoon, magpakumbaba dahil ikaw ang Diyos nga ay nagpakumbaba para sa amin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito yung aming mga offering, Panginoon, sa mission, Panginoon, upang magamit, Panginoon, ito at palawakin mo, Panginoon, ang mga pera na to para gagamitin mo, Panginoon, kung saan dako, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, upang sa iyong mga kaluluwa. Lord God, maraming salamat. I-bless mo ang mga tao na nagbibigay, Panginoon. I-bless mo ang mga tao, Panginoon, nagbibigay na galing sa kanilang puso, Panginoon. Lord God, pagpalain mo ito, Panginoon, na offering. Ito ay amin ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kayo po ba'y masaya? Amen. Nandiyan pa kayo. Praise God. Ang ating pong announcement, yes. Salamat po sa ating po mga kapatid na sila po ay tapat na nagbigay po ng ating pledges. At kahit po yung iba ay tapos na, tinuloy pa rin po nila yung kanilang pledges. Salamat sa Diyos. Praise God. At ito pong pledges na ito ay para po sa ating lugar, sariling lupa at sariling building. Nawa po tayong lahat ay sama-samang ipanalangin po ito. Sapagkat walang imposible kapag tayo po ay nagkaisa. Ang Diyos po ay kikilos. Salamat sa Panginoon. At ang atin pong midweek service, every Wednesday po, dito po sa church natin, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Praise God. Let's pray together. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo. Yan. Next po. Praise God. Ang ating pong Sunday worship service ngayon po ay 10 a.m. to 12 noon. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng Panginoon upang hindi po natin ma-miss yung po mga mensahe ng Diyos. Kasi po, ang Word of God, siya po yung ating tanglaw. Siya po yung ating liwanag para po yung ating landas na dadaanan ay maliwanag. Di ba po? Patungo po sa Panginoon. Hindi po tayo maliligaw. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Sunday school and feeding programs po ay financial na lang po ang ating ipagkaloob sa kanila. Kasi po meron po tayong merienda para po sa Sunday school. At ang atin naman pong feeding programs ay mayroon din naman pong pagkain. So kung saan po kayo nais na magbigay para po sa pangangailangan ng Sunday school at feeding programs, ay tanggap po. Pwede po. Pwede rin naman po magluto at magturo. Ayun. Kaya salamat sa Panginoon. Praise God. Next po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Natapos na po yung ating 21 days prayer and fasting. Pagpalain po ng Diyos ang lahat po ng nakilahok at sumali sa atin pong prayer and fasting. At alam ko po na ang inyong pong buhay ay pinagpala ng Diyos. Hindi po ito nasayang sapagkat maraming pagtugon ang Panginoon sa atin po mga prayer request at tayo po mismo ay lumago sa Panginoon. Di ba po? Palagi po tayo may pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Praise God. So salamat po at tagumpay ang ating pong prayer and fasting. Praise God. Next po natin ang ating pong WAM2 Mission Conference po ito nagaganapin po sa Cuneta Astrodome, February 7, 2026. At ang mga tickets po ay na kay Pastora Jen. Yung pong hindi pa nakakuha ay kumuha na po kayo sapagkat ito pong mission
1-2 na ito po ay napakaganda po. Sa ating pong pag-worship dito, talagang mararamdaman din ninyo ang pagkilos ng Panginoon. Praise the Lord. So, samahan niyo po kami sa February 7. Praise God! At ito na nga po. Sa youth, meron po tayong youth conference. Inaanyayahan po natin ang lahat ng ating youth. At kung kayo po mga youth ay may mga kaibigan pa, pwede po niyong isama. Sa ating pong youth conference, ang ating pong topic ay Intimacy of Love. Ito po ay gaganapin sa February 14, 2026, 9 a.m. to 5 p.m. Tickets now available for free. Wala pong bayad. Free admission, walang bayad. Kaya pwede po mag-invite. At tayo po ay makakarinig. Yung po mga youth, kayo po ang pag-asa ng bayan. Amen po ba? Kayo po ba yung pag-asa ng bayan? Nako, ang nag-amen po ay ang mga matatanda. Praise God. Wala ang mag-amen sa mga youth. Mga youth, mahaba pa ang buhay na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya dapat, ngayon pa lang, magpagamit na kayo sa Panginoon, manampalataya kayo sa Diyos, sapagkat kayo ang gagamitin ng Panginoon sa ating bayan. Malay nyo, ang isa sa inyo maging presidente. Walang nakakaalam niyan. Maging presidente kayo, praise God. Pag may Diyos kayo, ay di walang kurap, di ba po? Ganon. Yes, yan. So, everyone po ay pwede po mag-join. Praise God. Kahit po tayo mga forgets na, pwede po mag-join. Amen! At ito po, meron po tayong youth conference. Ay, yun na po pala. Yun na po yung ating Intimacy of Love. Tama po ba? Ayun. So, ito po yung ating pong topic sa ating pong mga youth. Mahal po namin kayong mga youth. Kahit po yung wala po dito mga youth, mahal din po namin yung mga yon. Kaya kailangan po hanapin nyo, dalhin nyo dito. Para po sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Praise God! Yan po, napakaganda po ng ating poster. Ano po? Talaga pong ang puso ay namumulaklak, pulang-pula. Ibig sabihin, pag-ibig po yan. Next po natin, interfellowship po natin every third Sunday of the month. So, February 15, ang ating pong interfellowship, sa darating pong February 1 na pala ngayon. So, February 15 po, huwag po niyong kalimutan ang ating pong interfellowship. All outreaches must participate. So, lahat po yan, sa Masinag, sa Kupang, at saka po sa Padilla. Kaya po, kayo pong lahat ay imbitado po dyan sa ating interfellowship. Enjoy po natin ang presensya ng Panginoon. Sama-sama po nating enjoy ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Next po, Couples Night. Ito po ay para sa mga mag-asawa. Intimacy of Love pa rin ang ating topic. Hindi nyo pwedeng isa lang ha, kailangan may kasamang asawa. Pero kung talagang hindi pwede yung asawa, pwede naman din po kayong dumalo kasi makakarinig din po kayo ng Word of God. So ito pong Couples Night ay para po sa mga mag-asawa. Meron po itong ticket at available na po ang ating mga ticket. Magtanong lang po tayo kay Pastora Janine. Siya po yung nakakaalam ng ating pong Couples Night. So ito pong couples ay, meron ba mga iba pang information about sa So ayan po yung ating Couples Night, Intimacy of Love. Iniimbitahan po namin ang lahat ng mga mag-asawa. Praise the Lord. At ito po ay may bayad. So hindi na po ito free. Sapagkat ang food ay atin pong sasagutin. Kaya kailangan po na magbayad. Pero huwag po natin alalahanin yung bayad. Ang alalahanin po natin, yung ating mga asawa ay makarinig ng salita ng Diyos. Para alam nila ang kanilang responsibility as husband or as wife. So, yun po. Napakahalaga po nito sa atin. Amen po ba doon? Ba, mga antok na lang sumagot. Amen po ba? Dapat buhay. Yun. Buhay na buhay. Praise God. Next po natin. Ayan. Salamat po sa Tanay Day kahapon na ang ating pong mga young people
Yung ating pong mga olds ay talaga pong dumalo at naglakad doon. Kaya salamat po sa inyo pong pagpunta doon. Alam ko po na bless kayo. At sa darating pong February 28, meron pa po tayong Tanay Day. Ang transportation po ay 200 at ang ating pong breakfast and lunch free. Kaya lahat po ay inaanyayahan. Welcome po kayo sa ating pong Tanay Prayer Mountain. Yung po ang Janmin Prayer Mountain, yung Tanay. Kaya kailangan po makarating kayo doon, makita nyo. Masarap manalangin sa bundok. Opo, masarap manalangin doon sa bundok. Praise God. Come and join us. John Ministries invites you to our Tanay House of Prayer. Amen. Let's gather together to pray, connect, and experience His love in a peaceful, joyful atmosphere. We'd love to have you with us. Amen. Be blessed. Yan. Praise God. At sa atin naman po testimony, kung sino po yung mga na-bless, pwede po kayong magsabi kay Sister Jessica na kayo po ay mayroong testimony. So sa kanya po kayo. At ang ating pong testimony, ABC lang po yan. Accurate, brief, and courage. Ano po? Praise God. Amen. Ministry involvement. Praise the Lord. Ang ating pong mga leaders, Pastora Josie, para po sa ating pong worship. Bible study leader, si Pastora Jen. At sa ating pong Sunday school, si Teacher Elaine. So sila po ang nais nyong, kung nais nyo po na kayo magkaroon ng ministry sa tatlo pong yan, ay lumapit po kayo sa ating mga kapatid at para po naman maranasan nyo rin kung paano magturo, kung paano po na tayo po ay maghayag ng salita ng Diyos. So, yan po yan. At umawit. Yung pong worship, napakasarap pong mag-worship sa Panginoon. Amen. Praise God. At ang ating pong online transactions para po sa ating GCash, yan po yung GCash ng church. Hawak po yan ni Sister Joyce Pereda. So, yan po yung number. Pwedeng picturean doon po sa hindi pa nakakaalam. So, yun po. Praise God. Amen. Dako po tayo sa closing prayer. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastora Rose, sa announcement. And we pray na lahat ay ma-involve sa ating mga activities ng church natin. Amen po ba? So tayo po ay manalangin para sa pagtatapos ng ating gawain. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay tayong manalangin. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil napakabuti mo nga po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na aming nakasama ngayong umaga. Salamat sa iyong salita na kung saan nagbigay sa amin ng liwanag, nagbigay sa amin ng kalakasan, at nagbigay sa amin ng pag-asa sa aming mga puso. Ama, tunay nga po na ikaw ang aming sandigan at gabay na amin sa bawat araw. Ama, habang kami po sa oras na ito, na pagkatapos ng gawain ito, kami po ay uwi na. Dalhin ngawa namin ang mga aral na aming natutunan sa araw na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, ay maisabuhay namin ang iyong kalooban sa pamamagitan na yung mga salita at gawa namin ay mamuhay kami na may papakumbaba at ingatan mo po ang bawat isa ng aming mga pamilya, ng aming pamumuhay at ang aming mga gawain sa buong linggong itong padarating. Ama, patuloy mo kaming punuin na yung Espiritu Santo upang mamuhay kami na ayon sa iyong pag-ibig, na may kapayapaan at may kabanalan. Nawa ang iyong biyaya at pagpapala ay sumaamin lahat ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. God bless po. Amen. Praise God. Dako po tayo sa ating benediction. Taas po natin ang ating makamay sa Panginoon.
Pagpalain ka nawa ng Diyos at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag siya sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Tanggapin niyo ang kanyang mga salita. Salamat o Diyos, pagpalain mong muli ang aming po mga kapatid na ito, ang kanila po mga tahanan, mapuno ng kapayapaan, mapuno ng pag-ibig, mapuno, Panginoon, ng pagsusunuran. Salamat, Ama, ito po ang aming dalangin. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Amen, praise God. Palakpakan po natin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. God bless you, meron po tayong sharing. Punta na po kayo sa inyong group.